Dito na tayo sa parto mga boss na nag-overheat yung sasakyan ni customer dahil nga sa itong auxiliary fan motor ng aircon niya biglang tumigil. At ito na nga mga boss, inilagay ko na itong bagong bili ni customer na auxiliary fan motor niya dito sa housing. Kung mapapansin nyo mga boss, itong pinakatenga ng motor na nabili ni customer, hindi na siya katulad ng dati na bolt na number 10 yung nakalagay. Ngayon, bolt pa rin siya mga boss, kaya lang number 6 na lang. Kaya kung makikita nyo, ginamitan ko na lang yan ng Phillips screw. Tapos para hindi siya lumusot, nilagyan ko siya ng flat washer para nga mahigpitan ko ng maayos at nang sa ganun hindi lumusot itong screw na ilalagay ko. Kaya kung nakabili kayo ng motor, ganito rin sa ikinabit ko, pwede nyo naman mga boss gawa ng paraan yan katulad ng ginawa ko. Ayan o. Basta higpitan nyo lang siya ng maayos at sigurado kayo na hindi siya luluwag. May lock washer yung ano yan mga boss, yung bolt. Para nga sigurado na hindi luluwag yung bolt na nilagay ko dyan. O diba? Okay na siya. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong fan blade nya. Number 8 naman yung nut na nakalagay dyan. Siguraduhin nyo lang mga boss na yung pagkakahigpit nyo ng nut, nahigpitan nyo siya ng maigi. Na pag okay na, i-check nyo pa rin itong fan blade nya, yung ikot nya mga boss kung sasayad dito sa housing nya. Pag okay naman, wala siyang sayad, pwede mo nang ibalik sa dati niyang position itong auxiliary fan assembly. Siyempre naman mga boss, pag ibinalik mo yan sa dati niyang position, meron ka dyan mga iiwasan. Huwag mo siyang peperosahin hanggat maaari. Dahan-dahanin mo siya sa pagbalik. At pag okay na, nailapat mo siya ng maayos, pwede mo na ngayon ilagay itong 3 bolt na number 10. Inuna kong inilagay dyan yung bolt na number 10 sa ilalim. At dito naman sa ibabaw, sa housing na auxiliary fan mo, 2 bolt naman na number 10 yung ilalagay mo dyan. Pag naipakapit mo na yan sa thread niya, higpitan nyo na yan mga boss. Siyempre naman, huwag mong kalimutang higpitan yung bolt na number 10 sa ilalim. Ayan mga boss, higpitan ko na rin. At dahil sa okay na, yung isa namang auxiliary pan ang ilalagay ko dyan mga boss. Ayan. Dalawa kasi yung auxiliary pan nito. Yung isa sa radiator, yung isa naman sa aircon. Itong pangalawang ilagay kong auxiliary pan, may pagtutusukan ka dyan sa ilalim tapos maglalak na yan. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 bolt na number 10 dito sa ibabaw tapos higpitan mo na yan gamit yung box wrench na number 10. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nahigpitan ko na yan at ang isusunod kong ilalagay dyan yung bracket nito sa radiator. Dahil sa nailagay ko na yung isa, ito naman ngayon yung pangalawang bracket nya. Tsaka mo ngayon ilagay yung bolt na number 10. Pag naipakapit mo na yan sa thread nya, higpitan mo yan gamit yung box wrench na number 10. Kabilaan yan mga boss ha, pares mo higpitan, dapat walang uga yung radiator. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect yung socket wire dito sa auxiliary fan ng radiator mo. Ayan mga boss. Tapos yung isa naman, yan naman yung sa aircon mo, i-connect mo na rin yung socket wire nyan. Basta't siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakakonect nyo ng bawat socket wire nyan para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong upper radiator hose mo. Tapos gamit ka ng plier para ilagay mo na rin yung clamp nyan mga boss. Ayan. Pag nailapat mo ng maayos yung clamp, pwede mo na ngayon ibalik itong coolant reservoir mo. Isushoot mo lang yan si pinaka-guide niya mga boss. Tapos itulak mo siya pababa. Sa pagtanggal niyan mga boss, medyo biglain mo lang siya paangat para matanggal mo siya. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss kung paano ko siya tinanggal kasi nga nilinis ng may-ari yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, tanggalin ko muna itong drain plug ng radiator. Dahil nga sa puro kalawang na ito. Sumuka nga ng kalawang ito mga boss nang mag-overheat. Ipakita ko sa inyo mga boss, ibaba ko itong camera para makita nyo na puro kalawang yan. Ayan o. Sabi ko nga kay customer, mas maganda sana kung meron kaming hose na habang umaandar itong sasakyan, diretso yung tulo ng radiator. Kaya lang, wala naman kami sa bahay niya. Dito lang kami sa parkingan. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, binubuhusan ko na lang yan ng 1 galon na tubig. Ayan o, habang tumutulo yung tubig dito sa radiator niya. Kasi nga tinanggal ko yung drain plug niyan. At kung mapapansin nyo itong mukha na ng radiator ni customer, ang kapal ng kalawang dyan mga boss. Kaya kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng magaspang na basahan. Kinuskus ko yan para matanggal ko yung kumapit na kalawang. Importante kasi mga boss na matanggal ko yung kalawang dyan para sigurado ako na lalapat ng maayos yung radiator cap nya. Pag okay na, pa-start ko na itong makina. Tapos, diretso pa rin ako sa pagsali ng tubig habang umaandar itong makina ni customer. Para yung tubig dito sa makina at sa radiator, diretso pa rin yung pagtapon. At pagkaunti na lang yung tumutulo, ibalik ko na itong drain plug dito sa radiator. Tapos, sasalinan ko pa rin ng tubig itong radiator mga boss. Pupunuin ko pa rin yan hanggang sa mag-open yung thermostat niya at mapuno ko na ng tubig itong radiator. Ang gagawin ko kasi dyan mga boss, pag napuno ko na ng tubig itong radiator, ibabalik ko na ngayon yung radiator cap nyan.
Tapos hayaan ko lang siyang umaandar ng ilang minuto. At habang naka-start yung makina, ipa-on ko yung aircon kung okay na ba itong auxiliary fan niya. Yun, okay na siya. Before kasi mga boss, tumigil itong auxiliary fan niya sa aircon, kaya ang nangyari, nag-overheat, nagkaroon ng pressure. Pero ngayon, pinipisil ko itong upper radiator hose niya, okay na, malambot na, wala nang pressure yan, ibig sabihin. Ayon nga kay customer, umabot ng 3/4 yan sa temperature niya na mag-overheat. Buti na nga lang, walang naapektuhan, okay pa rin itong makina niya. Kaya i-drain ko ulit itong radiator ni customer, luwagan ko itong drain plug niya, pero hindi ko natutuluyan tanggalin yung drain plug. Ayan mga boss, pakita ko sa inyo na tuloy-tuloy pa rin yung tulo ng tubig niyan dito sa radiator. Titigilan ko yan mga boss kapag sigurado ako na yung tumutulo na tubig dyan clear na, wala nang halong kalawang. Kaya ang diskarte ko dyan mga boss, diretso pa rin yung saling ko ng tubig dito sa radiator. Mahalaga kasi mga boss, bago ako maglagay ng coolant, kahit papano dapat malinis na yung radiator niya. Kaya nga habang naka-start yung makina, salin pa rin ako ng salin ng tubig, pero diretso tapon yan sa ilalim mga boss. Kung mapapansin nyo, tutukan ko ng camera mga boss para makita nyo, o diba? Diretso pa rin yung tapon yan. Pero dahil sa malinis na yung tubig na tumutulo dito sa radiator, pasok na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para i-switch off ko na itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Dahil ang susunod kong gagawin dyan mga boss, hihintayin ko na ngayon na maubos na yung tumutulong tubig dito sa radiator. Kaya magpapalipas ulit ako ng ilang minuto hanggang sa wala nang tumulong tubig dito sa radiator ni customer. Check upin na natin yan mga boss kung wala na ba tumutulo. Yan, ganyan, wala na siyang tumutulo, di ba? Pwede ko na ngayon higpitan yung drain plug nito sa radiator. Siguraduhin nyo lang mga boss, pag hinigpitan nyo yung drain plug nyan, maayos yung pagkakahigpit nyo para hindi siya magkaroon ng leak. At pag okay na, pwede na ngayon tayo magsalin ng coolant. May naka-ready si customer na 4 liters na coolant. Pag nagsasalin ako ng coolant mga boss dito sa radiator, simple lang, wala na masyadong arte. Kaya pag nag-drain ako dito sa radiator, ganyan lang din mga boss pag nagsalin ako ng coolant. Wala namang pinag-iba. Pag napuno ko na itong radiator ng coolant, o ilagay ko na yung radiator cap niyan. Tapos, ipa-start ko yung makina. Pag medyo matagal na siyang naka-start, pisilin ko ngayon itong upper radiator hose niya. Dahil wala namang pressure, malambot lang siya. Buksan ko itong radiator cap niya mga boss, tanggalin ko yan. Okay, magsasalin ngayon ako dyan ng coolant pa. Dahil nga sa yung thermostat niya, nag-open na. Kaya ang nangyari yan mga boss, magbabawas yan ng coolant dito sa radiator. Kaya kung makikita nyo, nagdagdag na ako ng coolant hanggang sa mapuno na itong radiator. Tapos balik ko na ulit itong radiator cap niya. Obserbahan ko ulit yan ng ilang minuto na umaandar itong makina ni customer. Tapos isilin ko ulit itong upper radiator hose. Normal naman siya, wala siyang pressure. Tsaka ako ngayon buksan itong radiator cap niya. Dapat wala nang bawas ng coolant yan. Kasi nag-open na yung thermostat kanina eh. O diba? Puno na siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.